Kashis! I'll be helping you to open a Maribank account. So kung wala pa kayong Maribank account, ganito lang yung easy step para makapag-create kayo and tips kung paano agad kayo ma-approve. Step 1, you download the Maribank app. Pwedeng sa App Store, pwedeng sa Google Play Store or Huawei App Gallery. Pagbukas nyo ng app, ito yung makikita nyong interface. So you just need to sign up using your mobile number. And then, huwag nyong kakalimutan gumamit ng referral code. Bakit? Kasi pag gumamit kayo ng referral code, you will get 150 pesos na free. Pero kung meron kayong mga steps na need i-follow. So dito, ang kailangan nyo lang gawin, kapag nakapag-open na kayo ng account and then na-verify na kayo, you just need to deposit 1,000 pesos. Pwede kayong mag-deposit through GoTime, pwede kayong mag-transfer via QR code. So, i-generate nyo lang yung QR code nyo kay Maribank and then pwede nyo na siyang gamitin sa GoTime, pwede rin naman via GCash. So, kahit anong way, pwede kayong maglagay ng 1,000 dito kay ating Maribank. And then, ang gagawin nyo lang, for 3 consecutive days, hindi mo gagalawin tong si 1,000. After 3 days, makakakuha na kayo ng 150 pesos. And then, on top of the 150 pesos, pwede rin kayo makakuha dyan ng 15 pesos. Kasi si Maribank, meron siyang another promo na kapag ka nag-deposit ka ng 100 pesos, tapos 3 days din na hindi mo gagalawin, you will get this 15 pesos. So, kapag naglagay ka ng 1,000, hindi mo ginalaw for 3 days, you will get a total of 165 pesos. Pero dito sa ilalim, kung mas medyo may budget kayo, so you can put 10,000. So yung first 3 days, kapag di mo siya ginalaw, you will get 15 pesos. Syempre, kasama din dyan, on top din dyan, yung 150 na makukuha mo. And then kapag 7 days, hindi mo siya ginalaw, makukuha mo naman yung 300 Shopee voucher. So, ganun din, 165 pesos din siya. Pero, meron ka pang 300 pesos na Shopee voucher. Yun nga lang, medyo malaki yung requirement niya, 10,000. So, ito, mas madali. 1,000 lang kasi yung kailangan mo. And then, SureBall, 165 pesos. Naka-steps talaga niya ay, una, pagbukas mo, lagay mo yung mobile number and then followed by your referral code. And then, ang third step, magkakaroon ng facial verification yun. So, ano nyo lang, susundin nyo lang kung ano yung nakaprompt doon sa pinaka-app natin. And then, after that, you will need to select an ID. Pinakamadaling ma-approve talaga dito ay si Philisis. Actually, hindi na ganito yung pinaka-updated na itsura nung app pagka in-open mo. Meron ka daw makikita na Philisis na pwede yung digital. In my case kasi, nung time na gumawa ko ng Maribank, wala kasi akong driver's license. So, hindi ko to ma-achieve yung driver's license. Ang meron lang ako that time ay national ID. Pero, yung national ID ko, hindi physical. So, kung ako sa inyo, ang gawin nyo ganito. Punta kayo kay eGov. I hope familiar kayo kay eGov kasi si eGov napakadami niyang pwedeng paggamitan pag mag-travel ka abroad, so you need to have the eGov. So ako meron akong account, kaya sa case ko, enter ko na lang dito yung PIN ko. And pagbukas nyo ng eGov, ganito yung makikita nyo kay eGov. So may picture ka, may name ka, yung number na register mo sa eGov, and then ito yung mga features niya. So dito sa gitna, sa lower part, you will see the digital ID. Lahat ng IDs na meron ka, supposedly magre-reflect dapat dyan. So, in my case, pag binuksan ko yon, ito yung mga IDs ko. Actually, medyo maraming IDs na nakalink dito. Kasi ito yung pinaka-Philisis ko. And then, meron akong PRC IDs. Tapos, nandito rin yung PhilHealth ko. So, yung 4 na yon, nandyan ko makikita. And then, ang gagawin nyo lang, click nyo lang tong Enlarge ID. Makita nyo dyan yung itsura ng front ng ID nyo. So, parang ganito rin yung mga nasa physical na IDs. Ang gagawin nyo lang, screenshot nyo lang siya. Ang ginawa ko nung time na yun, ang screenshot ko, yung ito lang, yung edge ng ID. Yan. Ganyan ang ginawa ko. Tapos, i-click nyo lang tong show the back of the ID. Tapos, ito na yung makikita nyo. Tapos, screenshot nyo lang din siya. Tapos, guys, kapag gagamitin nyo na siya dun sa Maribank app, ang ginawa ko, sinend ko siya sa ibang phone. So, sinend ko siya dun sa, in my case kasi, phone ang ginamit ko for Maribank. Sinend ko siya dun sa messenger ko, tapos download ko siya sa iPad. Tapos, dun ko in-scan. Kasi kailangan mo siyang i-scan eh. Hindi mo pwedeng i-upload tong mga digital copies. I-scan mo na siya. Madali lang naman, itatapat nyo lang dun sa pinaka-another device nyo. Itatama nyo lang dun sa shape. May shape siyang ganyan. Siyempre, yung shape ng ID. Tatama mo lang yung shape. Tapos, yun. Kakapture mo lang. Tapos, yung front, ikakapture mo muna and then followed by nitong back. So, ganun lang siya kadali and super approve agad. Wala akong problem with the ID. Yun. After nun, pag napasa mo na yun, kasi from that ID, parang automatic, i-fill nila yung mga information doon. So, for example, dito, pag in-scan mo dito sa ID, i-fill niya yung last name mo, yung given name mo, middle name mo, yung birth date mo, tsaka yung number ng ID mo, yung address mo. Ganun yung gagawin niya. Ang kailangan nyo lang i-make sure ay double check. Pero, most probably, tama yun. And then, yan. Iintayin nyo lang na ma-approve kayo. Tapos, kapag na-approve na kayo, ang next step ay ito. So yan, wait for your account to be validated. Mag-i-email naman yan or pagbukas nyo ng app, makikita nyo doon approve na. Hindi pa doon natatapos, hindi ka pa magkaka 150 doon ha. Ang kailangan mong gawin, mag-deposit ka ng 1,000 pesos. Tapos hold mo lang siya for 3 days. Pag na-hold mo for 3 days, you will get the 150 plus yung 15 pesos. Pero mangyayari lang yan kung gumamit ka ng
referral code. So this is my referral code. You may use it para magkaroon kayo ng 150 pesos. So yun lang. Welcome to Maribank. Bye-bye!